Magandang araw mga ka-Wanderers! Muling nagbabalik na naman tayo sa panibagong kabanata ng One History na ating itatalakay ngayon. Huwag na tayo magsayang ng segundo at halika na at bumalik sa nakaraan. Pamilyar ba ang petsa ng Disyembre 30, 1896 sa inyo? Sa Bagong Bayan, alas 7 ng umaga, narinig ang mga putok ng baril na tumapos sa buhay ng isang lalaki. Sino nga ba ang taong ito na kahit bilanggo at walang sandata ay kinakatakutan pa rin ng mga dayuhan? Isang makata, isang doktor at isang tunay na bayani. Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Ngunit paano nga ba nagtapos ang kanyang buhay? Paano siya naaresto, nakulong at sa huli ay pinatay ng mga Espanyol? At sa kanyang pagkamatay, ano ang epekto nito sa mga Pilipino at sa bansang kanyang ipinaglalaban, ang bansang Pilipinas? Mabuhay ang Katipunan! Noong Hulyo 6, 1892, nagtungo siya sa Malacanang upang makipagpulong kay Gobernador General Ramon Despujol. Habang sila'y nag-uusap, ipinakita ni Despujol ang mga kopya ng Pobres Frailes, isang pulyetang laban sa mga praile na umano'y isinulat ni Rizal sa pangalang Jacinto. Mariing itinanggi ito ni Rizal, ngunit ginamit pa rin ito ng mga Espanyol at ipinag-utos ni Gobernador General Despujol ang kanyang pagka-aresto at dalhin sa Fort Santiago, simbolo ng paghihirap ng mga lumalaban sa pamahalaang Espanyol. Kinabukasan, Hulyo 7, 1892, lumabas sa Gaceta de Manila ang balitang siya ay ipinatapon sa dapitan dahil sa mga aklat niyang laban sa pamahalaan, pagkakaroon ng Pobres Frailes at kritisismo sa simbahang Katolika. Sa dapitan, ginugol ni Rizal ang 4 na taon ng kanyang buhay sa kapayapaan at paglilingkod sa bayan. Nagtayo siya ng paaralan, tumulong bilang doktor, siyentipiko at guro. Ngunit natapos ang katahimikan ng dalawin siya ni Dr. P. Valenzuela upang hikayatin siyang sumama sa revolusyon. Tumanggi si Rizal dahil ayon sa kanya, hindi pa handa ang mga Pilipino para sa ganoong labanan. Noong Setyembre 1896, habang papunta sa Cuba, inaresto siya matapos madiskubre ang Katipunan. Oktubre 3, 1896 ay nakarating sila sa Barcelona at itinuloy ang pagkabilanggo ni Dr. Jose Rizal sa Fort Monjuich. Nobyembre 1896 nang makabalik si Rizal sa Pilipinas at ipinadala sa Fort Santiago bilang isang bilanggo na walang karapatang makipag-usap kanino man. Dahil sa pagkadiskubre ng Katipunan, pinaghinalaan si Rizal bilang kasapi ng kilusan at kinasuhan ng 3 mabibigat na paratang: sedisyon, rebelyon at konspirasyon o ilegal na asasasyon. Bago magsimula ang paglilitis kay Rizal noong Disyembre 26, 1896, nagpalitan ng liham sina Gobernador General Blanco at Rafael Dominguez tungkol sa resulta ng unang pagsisiyasat kay Rizal. Noong Disyembre 8, 1896, itinalaga si Lieutenant Luis Taviel de Andrade bilang tagapagtanggol ni Rizal. Ngunit kahit pinayagan siyang ipagtanggol ang sarili, halata na ang magiging hatol. Isang desisyon pabor sa mga Espanyol mula pa sa simula. Pagsapit ng Disyembre 26, 1896, isinagawa ang pinal na paglilitis. Ipinakita ng mga saksi ng prosekusyon ang mga ebidensyang umano'y nag-uugnay kay Rizal sa Katipunan. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng matibay na patunay, idinagla rin pa rin siyang guilty at hinatulan ng kamatayan. Resulta ng kawalan ng hustisya noong panahon ng pananakop, isinulat din niya ang kanyang huling tula, ang tinatawag na Mi Ultimo Adios. Nabukas ang Disyembre 30, 1896, alas 6:30 ng umaga, inalakad si Rizal patungong Bagong Bayan na ngayon ay kinikilalang bilang Luneta Park. Bago siya barilin, marahan niyang binigkas ang mga salitang "Consumatum est", nangangaluhugang "tapos na". At eksaktong 7:03 ng umaga, binaril si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan. Nang namalaman ito ng mamamayan, nagdulot ito ng matinding lungkot, pagkabigla at galit sa mga Pilipino. Ang kanyang kamatayan ay naging mitsa ng Rebolusyong Pilipino noong 1897. Dahil sa kanyang sakripisyo, naging inspirasyon si Rizal sa marami na ipagpatuloy ang laban para sa katarungan, dangal at kalayaan ng bansa. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang Disyembre 30 bilang araw ni Rizal noong 1898. Hanggang sa ngayon, si Dr. Jose Rizal ay kinikilala bilang pambansang bayani at huwaran ng kabayanihan, katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay patuloy na pinag-aaralan bilang paalala sa halaga ng edukasyon at kamalayang panlipunan. Sa kabila ng mga hamon ng kasalukuyang panahon, nananatiling buhay ang diwa ni Rizal, isang simbolo ng pagkakaisa, disiplina at pag-asa ng mga Pilipino. At iyon lang mga ka-Wanderers, naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang sakripisyo ni Rizal ay hindi kailanman masasayang hanggat patuloy nating isinasabuhay ang kanyang mga turo. Dito lamang yan sa One History.